Mula kay Random Pinas mga tol. Eto, tungkol sa mga alien ulit tayo mga tol, no. Pag-usapan natin tong alien na to. Ito yung nakaraang nangyari doon sa Miami Mall. Mas madetalye to pagdating kay Random Pinas, no. Mga alien naglabasan daw sa isang mall sa Miami. Ano ang totoo? Ito ba'y totoo o hindi, mga kapatid, no? Kung ikaw ay mahilig ka rin sa mga usaping may kinalaman sa extraterrestrial o mga nilalang na hindi natin kauri, hindi tao o hindi taga-planetang Earth, kaya tinatawag nilang alien o tinatawag nilang extraterrestrial. Ito, panoorin natin to mula kay Random Pinas. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Napakahuhusay na mga content nito ni Random Pinas mga tol. So bigyan natin to ng reaction video and commentary. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. January 1, 2024 sa Miami, Florida Mall. Halos lahat ng Miami Police ay nasa area dahil daw sa ilang kabataang nagdulot ng kaguluhan. At kahit maaaring may katotohanan sa dahilang yan, marami ang hindi kumbinsido. Hindi nga nagtagal, lumabas ang ilang kwento na ang tunay na dahilan ng pagpunta ng mga pulis sa area ay mga 9 to 10 feet tall na shadow figure beings. Sa videong ito, babalikan natin ang pangyayari. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng kasagutan sa kung ano talaga ang nangyari sa sinasabing alien sightings sa Miami Bayside Marketplace Mall. Random Pinas. Hindi naman bago sa usaping UFO ang Miami. January 2020, isang lalaki ang nasa balcony ng isang downtown high-rise building. Tila may nakunan siyang kakaiba sa kalangitan. Triangular craft ang object at tila 5 hanggang 6 ang ilaw nito. Ngunit kung titingnan mabuti, makikitang mas maliwanag ang isa sa mga ilaw. Bigla naman naghiwa-hiwalay ito sa 6 na iba't ibang craft. Habang binibidyohan, lumipad palis ang mga craft ng napakabilis. Yan ang gusto kong malaman eh. Ano kaya yung mga bagay na ganyan? Kasi 'di ba sinasabi natin, pinapaniwalaan natin, hindi totoo mga alien. 'Di ba? Hindi totoo 'yan. Pero etong mga nakikita, nasasaksihan nating mga UFO o UAP, no? Unidentified flying object or unidentified aerial phenomenon, mga ganun mga kapatid. No, yung mga ito katulad ng pinakita kanina sa video, ano kaya yung mga yon? Yun ba'y gawa din ng tao, 'di ba? O talagang ito ay nagmula sa ibang planeta? No, gusto ko malaman ang inyong opinion diyan mga tol. Comment kayo sa ibaba. Dumadami ang mga sightings sa mga UFO sa mga nakaraang taon. Sinasabing may mga nagre-report ng sightings kada 8 segundo sa buong mundo. Wow. Pero sa kakapasok lang ng taong 2024, sa araw mismo ng New Year, kakaibang report ang nag-viral. At sa pagkakataong ito, hindi UFO, kundi mga aliens. Alien na mismo. Bandang 8:30 ng gabi, hindi mabilang na dami ng mga pulis mula sa iba't ibang parte ng Miami ang nagmamadaling pumunta sa Bayside Marketplace. Dami oh. Bilang tugon sa isang malawakang emergency call mula sa isang 2-story open-air shopping center. Ayon sa spokesperson ng mga pulis si Michael Vega, ang mga tumawag sa 911 nag-report na may barilang naganap sa area. Di nagtagal nagsimulan lumabas ang mga videos at live stream sa social media na nagpapakita ng dami ng mga pulis na rumisponde sa area. Inukupahan nila ang Biscayne Boulevard, pansamantalang sinarahan ng daan sa pagitan ng 2nd at 4th Street habang nagtatakbuhan palayo ang mga tao. Ang ilang pulis, may mahahabang baril, heavily armed ang mga officers, may mga high-powered rifles. Pagdating sa area, ang inakalang barilan, mga fireworks pala, sinindihan ng mga nagrarayot na kabataan sa area. Ayon sa arrest reports, pinapalabas sa mga officers sa mga nasa 50 kabataan palabas ng mall nang may nakita silang isang driver na ginugulpe ng mga nasa 15 kabataan. Nang ginamit ng mga pulis ang loudspeakers ng kanilang mga sasakyan para sabihan ng mga kabataan na itigil ang kanilang ginagawa, nagsitakbuhan ng mga ito. Sinundan naman sila ng mga officers at nauwi sa isang parking garage kung saan 2 15-year-old na lalaki ang naaresto at nakasuhan ng burglary, 3rd-degree grand theft at battery. At 2 pang lalaki, isang 14 at 16,
ang na-charge ng resisting arrest without violence. Ayon sa driver, ginulpi siya ng mga ito pagkatapos siyang kumprontahin ng mga kabataan dahil binabato ng mga ito ng bote ang kanyang sasakyan. Ang ilang stores sa mall nagkaroon ng damage, kailangan magsara. Hindi naman nagpagamot ang driver, walang na-ospital sa insidente. Hindi inilabas sa mga pangalan ng inaresto dahil mga minor ang mga ito. Ayon sa polis, bandang 10:30 ng gabi, na-disperse na ang kaguluhan. Esto es en Bayside ahora. Ilang araw pagkatapos ng insidente, sumabog ang ilang spekulasyon sa social media at dito nga nabuo ang naging kilalang Miami Mall Aliens. Sinasabi ng ilan na mga aliens ang dahilan ng pagresponde ng mga pulis at hindi nagkakagulong mga kabataan. Sinuri ng ilang tao ang video ng insidente na kumakalat online at sinabing nakita nila dito ang isang alien figure sa isang grainy at malabong video footage. At ang iba, mabilis naman nag-post ng meme. Kumalat ang ilang video na nagsasabing nagpapakita ng alien creature. Partikular ang isang video na ito na tila may isang entity ang naglalakad sa harap mismo ng mga pulis. Tingnan natin ang video. Biruin mo no, 2024 na, napaka-advance na ng mga camera, napaka-advance na. Kahit lahat tayo, meron tayo mga cellphone na high-tech ang camera pero wala talaga nakakuha ng napakalinaw, no? May mga ilang witnesses din na nagsalita sa social media. Mga tao nagsasabing naroon sila sa oras ng insidente. Sinasabing nakita raw nila ang entity. Pakinggan natin ang isang witness. A big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows. Sinasabi ng ilan na tila may portal na bumukas sa mall at naglabasan ng mga entity na ito. Sa isang video, makikitang tila may portal na bumukas, parang isang energy field ang nakuna ng video. Tignan natin mabuti. Tingnan natin. Where? Labo eh. Kung totoong may portal na lumitaw sa mall at lumabas dito ang mga entity, may isang malaking tanungan na buo. Saan sila nanggaling? At bakit Miami ang napili nilang lokasyon? O baka naman, nagkamali lamang ang mga entity dahil ang tunay nilang pakay ay ang Antarctica. Napunta sa Miami, no? Sa ating mundo, kakaunti lamang ang mga lugar na mas tago at mas misteryoso pa sa kontinenteng Antarctica. Lagpas 5 million square miles. Ang lupain at yelong ito ay higit pa sa 2 beses ng laki ng Australia. Sa kabila ng laki nito, ang bilang ng permanenteng residente ay 0. Ang matinding lamig at mahigpit na visitation laws ang nagpapahirap sa pag-explore ng buong lugar, na siya namang humantong sa maraming katanungan sa kung anong sikreto ang maaaring itinatago ng nagyayelong lugar na ito. Dahil dyan, maraming istorya ang nabuo at conspiracy theory tungkol sa lugar na ito. May video nga tayo tungkol dyan. Bisitahin mo sa ating channel. Isa sa mga istoryang bumabalot sa Antarctica ay ang tungkol sa mga alien bases. At yan ang nakikitang koneksyon sa alien o entity na nagpakita sa Miami. Ito ang coordinates ng Miami Bayside Mall. Kung ang coordinates papalitan ng west ng south at ang north ng east, dadalhin ka nito sa Antarctica. Hindi kaya ang mga entities na ito ay papunta talaga sa kanilang alien base sa Antarctica? Nagkaroon ng maliit na pagkakamali sa coordinates, kaya't nauwi sila sa Miami. Ilang linggo na ang lumipas mula na nag-viral ang istoryang ito.
Kung pagbabasihan ng mga news reports at media, ang buong pangyayari, dulot lamang ng ilang magugulong kabataan. Ang video ng sinasabing alien creature, as usual, malabo. Hindi pa rin kasi ito masasabing matibay na ebidensya. At ayon sa mga pulis, tao lamang ito na naglalakad. Mapapansin naman sa video na hindi naman naalarma ang mga pulis sa area sa sinasabing entity. Kung 10 feet alien creature ito, maaalarma naman siguro ang mga pulis. May naglalakad pa nga rito sa gilid no? Parang hindi lang din siya pinapansin no? Tingnan nyo. Balikan natin may mga ibang naglalakad pa rin dito. Kung ito 10 feet alien na naglalakad, malamang ito hindi yan naglalakad, palayo na parang wala lang, di ba? So balikan natin. At ayon sa mga pulis, tao lamang ito na naglalakad. Lalakad lang sila. Mapapansin naman sa video na hindi naman naalarma ang mga pulis sa area sa sinasabing entity. Kung 10 feet alien creature ito, maaalarma naman siguro ang mga pulis at hindi parang wala lang. Normal lang din na heavily armed ang mga officers na rumisponde. Dahil kung maaalala mo, ang report ng mga calls sa 911 ay shooting incident. Sa kabila niyan, maraming witnesses na nagsalita sa social media. Pero ang witness sa pinakita ko kanina, umaming hindi totoo ang kanyang mga sinabi. Nang to-troll lamang daw siya. At yan ang problema. Kung may isang nang loko, paano natin makukumpirma kung nagsasabi ng totoo ang iba? Tama. Madami na kasing sumakay sa istorya. May mga edited videos pa, nilagyan ng CGI. Sa lahat ng ingay nito, mahirap ihiwalay ang totoo at hindi. Ang napakataas naman nun, 10 foot lang sinasabi, sobrang tangkad naman nung nilagay nila. Pero may isa pang katakataka sa pangyayaring ito. Now to a developing story out of Biscayne Bay, a chaotic scene near Bayside Marketplace after dozens of police cars flooded the area. Yeah, police say it all started after a group of teenagers became unruly. According to investigators, some were fighting and others were setting off fireworks, which then led people to believe they heard gunshots, and that just caused panic. Officers quickly responded to the scene. 3 people are now in custody. Maliwanag ang sinabi sa balitang yan. Pero ang balitang yan, hindi nangyari ngayong 2024. Nangyari ito, 1 taon na ang nakakaraan, noong 2023. Ibig sabihin, nangyari na ito noon at sa pagkakataong iyon, walang aliens. Hindi ito nababanggit sa balita ngayon. Nakalimutan ba nila? Tila ang lugar, hindi ligtas sa panahon ng New Year. Pagdating sa Antarctica coordinates, kamangha-mangha nga ang pagkakataong ito. So yung nababalitang yun, hindi yun yung pangyayari nitong nakaraan. Walang balita tungkol doon. Yung ipinapalabas na mga media, na mga nangyayari kanina, yung mga nagkakagulong mga bata, ang mga teenager, nangyari yung 2023 not 2024. So ano yung kaganapan nitong 2024 at nagdatingan ng napakaraming pulis doon sa Miami? Pero mahirap isipin na ang isang advanced creature na may kakayahang magbukas ng portal, magkakamali sa coordinates. Madaming tao sa mall, pero walang video evidence. Kung alien nga yan, madami siguro mag-i-interest kuhanan nito ng video. Tama. Ang sabi ng ilan, tila hindi daw gumagana mga electronic devices ng mga oras na iyon. Pero bakit may mga ganitong video? Oo, tama. Exempted pa ang cellphones nila? Naninindigan naman ng mga otoridad na walang kakaibang creatures, ngunit hindi naman sila palagi nagsasabi ng totoo. At kahit walang matibay na ebidensya, patuloy ang pagkalat ng iba't ibang spekulasyon sa internet. Kaya tanging naiwang tanong ay anong sa tingin mo? Huwag kalimutan Alright mga kapatid, tulad nga na sinabi natin, napakaraming mga bagay na nakuhanan ng camera, pero usually malabo, no? Kapag sobrang linaw naman, nagiging CGI. Dahil nga alam mo na sa panahon natin ngayon, napaka-simple na lang, no, na gumawa yung mga movie nga, 'di ba, sa mga Marvels movie, 'di ba? Parang makatotohanan talaga, napakalinaw. So napakadali na lang sa kahit sinong gumawa ng mga ganon. Unless na lang kung lahat ng tao may makukuha talagang video sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang tao magmumula yung video yon, makatotohanan na yon mga kapatid, no? Pero ikaw, ano sa tingin mo dito sa video yung napanood natin mga kapatid? Pwede ka mag-comment sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong opinion at saloobin at
basahin natin yan sa comment section. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.